pangabay kong tanan sa pagtindog. Magabukas kita sa aton Bible, diri sa New Testament, sa libro sang Acts. Acts chapter 1, verses 1 to 11. Acts chapter 1, verses 1 to 11. Basahon tayo ni isang sinabtanay. Verse 1, "The former treatise have I made, O Theophilus, of all that Jesus began both to do and teach." To whom also he showed himself alive after his passion by many infallible proofs, being seen of them 40 days, and speaking of the things pertaining to the kingdom of God. For John truly baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Ghost not many days hence. And he said unto them, It is not for you to know the times or the seasons which the Father hath put in his own power. And when he had spoken these things, while they beheld, he was taken up, and a cloud received him out of their sight. Together, which also said, Ye men of Galilee, why stand ye gazing up into heaven? This same Jesus which is taken up from you into heaven shall so come in like manner as ye have seen him go into heaven. Dalayaw ng pulong sa Ginoo. Salamat gid, Brother Francis, Brother June. Okay, so salamat sa Diyos kay subong makasimba kita sa iya sa Espiritu ug kamatuoran. This is already June 8. Pasensya lang kamo sa aton nga inconvenience kay we are on the process of renovation. Ari na aton mga announcement. Okay, so this is June 8. Ano mo announcement ta? Of course, ang aton ongoing renovation diri sa aton auditorium. Nagsugdan na sa Liga semana kag siguro mga Martes tong adlaw ti ining butangan na da sang base matingala kamo nga again open ta na. Kay butangan na da sang steel nga beam. No? If you notice, backward pa ang aton ng mga kahoy. Doon ni pagin man kulolbaan. So, amo ni sa una ang tiyempo, sa una nga tiyempo ang kahoy like this, ining backward, no? Bot pila na ang size na. Basi 4 by 10 guro na ang karadakoon sang aton nga beam. So, lugay na ni, ano nga tuig ni na obra ang building? 1983, imagine. No, 1983, no? So, magulang pa ni sa iban sa inyo. Ibang guro, kuwan nyo na ni, lulol nyo na ni. So, salamat sa Diyos kaya na-preserve Japon ang stability sang kahoy. Pero, suno sa aton ginambalan sang ligad, we have to be proactive. Di na aton pagulaton nga madunot na kag amo paghulag. So that's why nga may ara tang ginbutang dara nga beam, steel beam kag
makita nyo ng itsura sina ako mahuman. Hindi giman hindi giman masablag na ako mahuman tanan. Basi mangin beauty pa na para sa aton. So, halong lang kamo da sa mga ginakabkab da lang nga mga nga mga parts haligi, no? Kaluyan san Dios matabtab ta na ma-extend to sa God sa aton nga structure para nga hindi masyado congested diri sulod, no? So we'll just pray for it. Kamuya naton kung anong plano sa Dios next na mga step. Tapos nga mahuman naton siguro after 2 weeks, next week mga 2 weeks siguro human naman yung aton structure, no? So sige, praise God for the development. Salamat pa sa Ginoo sa mga development ni isang aton ni bilang mga technology, no? Thank you good Brother Daniel sa imong initiative pag improve, no? So ay nata gagamit cord wireless na kumusta man, okay man? Ha? Sige kabay pa nga hindi na ni maistorbo nga aton nga gisabla na huya mo ko sa inyo nga yawan ka mo ulat, no? Sige. Ring iban pa ginaton mga announcements karon sa hapon 2:30 this afternoon ang aton nga Bible Festival focuses on first, third, second, third John and Jude. So jutay lang ang mga chapters. All in all, how many chapters ang second John? Pila? Hala, wala ka mo kabasa ha? Pila ka chapters? 2 kung 3. Pila? Sino sigurado nakabasa? Raise your hand. Ay, hala. Ay, doon ginakulbaan ko. Ay, kamugali kabasa. Ay, tapat. Pila ka chapters? 2, 3, or 4? 1? Sigurado? Oh, at least ang nakabasa, kabalo nga 1 chapter lang na. By the way, ang 2 John, that is the shortest book in the New Testament. Muna siyang pinakalipot nga book sa New Testament. Sa Old Testament, anong pinakalipot nga libro? You know what? Book of? Pinakalipot nga libro, the Book of Obadiah. So, in other words, ari kita mag-focus, pila na lang ka book ang nabilin for this year that we are going to finish. The Book of Revelation. So the Book of Revelation will be the last book, which will be next month, July. Okay? So, muna nga aton nga ginapasunod naton ng book sa Bible para at least may bisan paano may ideya kamo kung ano nga tudlo sang kada libro. Hindi lang ka basa dapat may background ka man sang ginabasa mo. That's why we are focusing every book of the Bible every month of the year. So kung pila ka bulan ang isa ka tuig, say for example, how many months in 1 year? 12. So that means 12 books ang maurot mo basa. Kag ginadugangan ta pa na may mga contest kita nga ginahimo para at least bala ma-remember ta mga informations, no, mga truths, mga facts sa Bible. And at the same time, after that, we are trying to give the summary of each book. So, kay kita diri, we do not want anybody to be ignorant about the scriptures. Dapat we have to be educated, we have to know more about the Bible. So that may edge ka bala sa iban, yung gabasa, no? Kay kung Christian ka, way kagabasa Bible, kung unbeliever, way magabasa Bible, pareho lang kamo. Pareho lang kita, di ba? So that's why Christian niya should have an edge. May lamang ka bala sa iban, sa mga unbeliever. Okay? Oh, sige. Kaya nga unbelievers they do not focus more on reading the Bible. Ilaya, makasimba lang sila, kadto sila simbahan, okay na. Without knowing, that is not the only means that we have to know more about God. So, Bible Festival, 2:30 this afternoon, please prepare. Those of you who have not attended, please try to attend so that you will also enjoy
uh, hearing about the facts from the books of the Bible. Sige lang, kung masiling ka nga, hindi ko ka, wala pa ko kabasa sang sini nga libro, sige lang, attend ka para nga may ara ka nga ihibalo sa mga books. Next Sunday, June 15, will be our Father's Sunday. Okay? Please prepare and try to invite also other fathers to join us with our celebration. This is a global celebration ng Father's Sunday. Nagligad itong bulan, we celebrated the Mother's Sunday. So, this is different from our regular nga family month naton sa bulan sang November. Okay? So, Father's Sunday, next Sunday. So, we want fathers to join. You can invite also other fathers to join us. Okay? Number 4, of course, the opening of classes. There is a Sunshine Christian Academy will be June 16. That will be on the next week na. Alright. Dasig lang, no? Daw tapos na ang aton ng bakasyon. Sa iban, tapos na maligayang araw ta. Sige lang. Maligayang araw man na Japon if you are excited about returning to classes. So, college, elementary, high school, classes will start next week. Okay? That will be June 16. Kay next Sunday is June 15. So, amo ning aton mga announcements. Alright? So, please continue attending our prayer meeting every Wednesday here. It starts 4:30 in the afternoon until 4:30 to 6 o'clock. So, please be here every Wednesday. Sunday afternoon, every 3 o'clock to 4:30, we have our equipping service here. Equipping in the sense that we want to equip more ourselves from the Word of God. Alright? So, muna yung aton mga announcements. So, God bless everyone. And thank you for attending mga visitors naton. Mayara ka mo da lista sa mga bisita naton. We would like to welcome them sa aton nga bulaton. Praise God for our newly accomplished nga by VBS, nagligan nga mga semana. Last Sunday was our graduation. We had an attendance of pilato ka kabataan, 161 children. And then we have 43 staff who attended our VBS 2025. Ang aton nga theme was about the journey. Ang journey sang Christian. Okay? So may mga visitors kita. Of course, we have here, Pastor Roberto Dote. Wow, praise God, no? This Pastor Dote. Family ni, Sacerdote, Gladys Dote, Ken Aser Dote. Wow! Praise God, no? Sa family. Pastor, thank you gid sang Bible gali nga hatag mo sang ligad. Tagalog nga Bible, may iban nga nakabaton na sa to, pero iban way pa sila nakabaton. Kay ginatimingan ta pa kung sino gusto sang Tagalog nga Bible. Kaya yung pangat, si Pastor Dote, among nagatag, no? Si Pastor Roberto Dote, kilala ni Pastor Dakila, kilala ni Miss Dakila, Miss Callejas. So, ako pa isang kilala pagid sa iya. Magluwa sa amon. Ha? Okay. Sige. So, sige. Welcome naton ning panimalay ni Pastor Roberto Dote. Okay? Sige. Bao daw hindi natakalagaw sini no? Kamusta lang ninyo palibot nyo Hindi lang ka maglagaw kay base ko. Maglawlog ka muna. Sige, matindog tatanan kantaon naton. There's a welcome here. Let us welcome everyone to our service. There's a welcome here. There's a welcome here. Sing. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. Hallelujah. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. Once more.
There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. Hallelujah. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. Okay. Thank you very much. Thank you. Hatag ko niya kay Brother John sa padayan naton nga Okay, so kuha to sa aton nga tithes and offering, ginalihog tang aton mga ushers. Kag mga special number ang mga men. So maybe ang ambassador no makatudis to nga para magkuha sa aton nga tithes and offering. And mga men, please prepare. Mga baita si Brother Francis sa aton ni tithes and offering prayer, please. Amen. Amen. Please say amen.
Mabatian yung ano, apat ka voice. Okay? But yung ibang hindi lang bation. Let's all stand, please, and we will sing our doxology. Praise God from all blessings, glory thee. Sing. Praise God from all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Thank you. You may be seated now. Kag mamati ta sang banon sang choir.
titles to abanon. Seeking the lost. Sinong lost na ang ginatawag? Ang mga tao nga way pa nakakilala sa Ginoo. Muna sila na-consider nga lost. Kay kalabanan ni ginapangita ang nadula. Kaagi ka mo pangita sa kuya nadula, natural. Basta nadula, ginapangita. Sa bayan sang Diyos, sinong nadula? Ang mga tao nga kinanglan pa sang kaluwasan. Muna nadula. Kaya kabudlay mo pangitao ng ara. Sige, shall we first come to the Lord in prayer? Heavenly Father, we thank you, Lord, for another opportunity to study your word. Father, we know that you have brought us here, not just a coincidence, but it is always your will that we come together, as what you have said in Hebrews 10:25, that we should not forsake our assembling together like this, because this is the only way that we can encourage one another, to inspire one another to be more faithful in the Lord, in you, Lord. And at the same time, as we study your word, we pray that you are going to strengthen us. Help us to know more about you, and at the same time, as we come together to worship, we have to depart to serve you. So be with us today, Lord, and we ask that you would cleanse us from all our unrighteousnesses. For this we pray with thanksgiving and praise in Jesus' name. Amen. So, ang aton nga focus is of course, welcome man. Ang aton focus is of course ang aton nga padayon nga pagtuon parte sa missions. So ang focus tayo is all about missions. Basta bulan sang June subong, so that means this is our focus. So nakita ko ni sa isa ka article na kasiling, God had an only son, and he was a missionary. Who was the only son of God? Sino? Si Jesus. And Jesus Christ became a missionary. What is the difference between the missionary and a mission field? Ang missionary, amo na yung isa ka tao nga naga-share sang gospel sa mga tao nga wala pa Kristo. Ang mga tao wala Kristo, amo ginatawag nga mission field. May duha ka klase missionary. May ginatawag nga local missionary, nabilang dire lang yan sa aton lugar. Kag mayroon mga ginatawag nga cross-cultural missionary. Those who are considered cross-cultural missionary, you go to another place which is not familiar to you. They have different way of life. Kag dito ka makadto, for example, you go to Thailand as a missionary. You have to serve the Lord there. So ang Thailand, may lain sila yung background, lain ang kultura, different cultures. Amo na ito, cross-cultural missionary. If you go to China or any part of the world, that is what we call cross-cultural missionary. But if you just work here in our local, in our place, we consider it as a local missionary. Kadto ka abi sa Manila, kadto ka kundienda. Even in your house, you become missionary to your house. May isa ka train missionary, and then nakagraduate na siya sa training school, sa isa ka missionary, mission school, and then he was now ready to go. Kaya nagulat siya sa appointment, ng endorsement, halin sa board, halin sa ilang head. Kag he was eager to go somewhere else, kay he thought that he will be going abroad or any part of the world. And when he accepted that endorsement or recommendation, ang nabutang dito is simple lang. Duwa lang ka words. Your
home. Your home. Amo lang na nabutang. Nanomdom siya. What is the meaning of this? Ang una gito gali, ginatudlo sa iya nga the first missionary or the first mission that you have is your home. Kaya ang iya nga mga miyembro sa iya family are not yet Christian. So, first of all, he has to minister to his family. Amo na kita, kung ikaw may members ka sa imo family, nga hindi pa nakakilala sa Ginoo, you are a missionary to your family. A missionary is someone who shares the gospel to the hearts nga wala pa sang Kristo. So, amo na ang obra sa missionary. So, the first missionary in the Bible was not the Apostle Paul. The first missionary was not Peter or any other missionaries before. But the first missionary was the Son of God. He came down in order to become a missionary, to share or to change the hearts of people who do not have Christ. All right. So, at this time, we are going to focus our study on the topic, Christians or the Church on the Move. Anong buot silingon sila? Christians, ang Christians may close parenthesis nga, church. Kaya magsiling kita ganit church, we talk about people who have accepted Christ as their Savior. So magsiling ka nga church, that is from the Greek word, ano gani? Ecclesia. What is the meaning of ecclesia? The called out assembly. Meaning, when you talk about church, they are not institutions, but they are people who have accepted Christ their Savior. Kaya magsiling kaya nga local church, pa rin niya, First and Siam Baptist Church, this is a local church. But when we talk about church, that is a church universal. Ang tanan nga mga tao nga nagbaton kay Jesus Christ nga ila manuluwas from all over the world. Ang iban nga church gani nga nagtuo kay Kristo, nagkalamatay na. Amo na panawag ang definition sa iban, invisible church. They are no longer around. They are already dead. And those people, those Christians are still alive. They are part of that universal church. So, in short, magsiling kita nga church, we are talking about people. We are not talking about institutions like this. So, dapat ang Christians, on the move. In other words, if you are going to simplify it, Christians in action. Dapat ang mga Kristohanon nagagiho, nagahimo sang buluhaton sang Ginoo. Amo to kay nablang inyo kanta, seeking the lost. When you seek for the lost, you are moving around. You are looking for someone who are lost or who is lost. Amo na ang mission sang church. Kaya magsiling kita gani nga missions, of course, nagligat to and define naton what is meant by mission and missions. Ara da may definition tada. Sino nakadumdum sa to? Magsiling ka nga missions, that is the overall activity where all people are involved in world evangelization. That is what we mean by missions. Magsiling kaya nga mission, it is a way of bringing people to the Lord Jesus Christ. That is our mission. The mission as a Christian. Anong mission mga Christian? Magdala ka sang tao sa tiilan sang Ginoo. That's why last Sunday we talk about the Great Commission. Ano ganitong Great Commission? Where can you find that? That is in Matthew chapter 28 verse 18 to 20. Ano ganito ang bala ni Lord Jesus? Sila niya, all power is given unto me in heaven and earth. Go ye therefore and make disciples, teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. As what I have told you, ang isa lang ka word or isa lang ka verb is make disciples. Sila ni Ginoong Hesus, you make disciples as you go, as you teach, as you baptize. This is one way of making disciples. Ang importante da ang keyword da, make disciples. Maghimo ka sang gintutunan. Gintutunan ni sino? Gintutunan ni Jesucristo. Kita nga mga Christians, we do not invite people
to come to us to be our disciple, but we invite people to come to Christ and become Christ disciples. Amo nang trabaho sang mga Kristiyanon, like you and me. That's why ang Christians must always be on the move. Christians in action. Sa una may programa sa TV, Faith in Action. Bla? May man no? So ang Christian dapat nagagiho. Kaya mo na sila ni Ari ang isa ka verse, key verse nga aton nga pagatalakayon subong in the book of Acts. Sila ni Ginoong Hesus, but ye shall receive power. After that, the Holy Ghost is come upon you. And ye shall be witnesses unto me, both in Jerusalem, in all Judea, and in Samaria, and unto the uttermost part of the world. Now let us consider this passage quickly. By the way, ang book of Acts was the book written by Dr. Luke. Okay? Amo ning panawag sang iban sang Acts, the sequel of the book of Luke. Di may man nga Gospel of Luke, di ba? Ang sugpon niya, amo ning book of Acts. Kaya ang book of Acts, ang Luke, that was ang focus ng book of Luke was the work of Jesus before His ascension. Munang Gospel of Luke. But the book of Acts focuses on the work of Jesus after He ascended. So in other words, ang book of Luke, buluhaton ni Kristo gipahayag da kung anong ginhimo ni Kristo antes siya nagkayab. Ang book of Acts naman ginapahayag kung ano ang ginhimo sang aton Ginoo after nga nag-ascend siya sa heaven. Kag amo na ang kinatuhay sang book of Acts kag book of Luke. So, siling diri sang Bible, ang mga disciples, they assembled together dito sa isa ka bukid, no? Mount of Olives. Kay dito siling sang Ginoo dito kamo masugata sa akon. And then siling diri, and being assembled together with them, commanded them that they should not depart from Jerusalem, but wait for the promise of the Father, which saith he, Ye have heard of me, for John truly baptized with water, but ye shall be baptized with the Holy Ghost not many days hence. When they therefore were come together, they asked of him, saying, Lord, wilt thou at this time restore again the kingdom to Israel? And he said unto them, It is not for you to know the times or the seasons which the Father hath put in His own power. So, ang una nila nga pamangkot kay Kristo bago siya nagkayab sa langit, sila, Lord, saan mo i-establish ang imo kingdom diri sa Israel? Sila isang aton Ginoo, hindi na inyo ang kwan. That is not your job. That is not your job to know when the kingdom will be established. Hindi na inyo obra. But, ang inyo obra Sila isang verse number 8. But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me in Jerusalem, in Judea, and in Samaria, and unto the uttermost part of the earth. But silingon sang Ginoo pamangkot sa mga disciples, Lord, san kabalo sila nga dugi-dugay, may posibilidad. Siguro may ideya sila nga si Ginoong Hesus kay nabanaw na siya mo, di ba? Tapos na nabanaw niya ni sugpo na isang siling naton, Gospel of Luke, tanawan niyo na sa Luke chapter 24, kay amo ning gisugo sang Ginoo sa ila. Siling sa mga disciples, Lord, we are interested about building your kingdom. When will that be? Siling ni Ginoong Hesus, siling niya, ay salamat nag-ulan. Mauntat ko hambal, mauntat man ang ulan. Siling sa aton Ginoo, siling niya, hindi na niya inyo business. Ang paghibalo lang kung saan nakon establish ang akon ginarian. Ang inyo ya trabaho, nga mo nga mga witnesses ta kamo. While we are waiting for the establishment of the kingdom, of my kingdom, your job is to become my witnesses. But silingon sang Ginoo, may job description sila nga dapat himuon antes mag-abot ang ginharian sang aton Ginoo.
kung nag-una-una sila sa rapture o kung sa pagkali ni Kristo, sila ni Jesus Christ, sige lang ang pagkari, kung sa aton pa, ang pagkari kuya, ang pagkari sang, ang pagkari sang Ginoo, kung sa aton pa, given na. Pero, while we are waiting for the coming of Jesus Christ, sila ni Jesus, ang inyong trabaho is to become my witnesses. Sa diin sila mangin witnesses, Jerusalem, Judea, Samaria, and to the uttermost part of the earth. So, una, Jerusalem, Judea, Samaria, and to the uttermost part of the earth. And when they had spoken these things, while they beheld, he was taken up, and a cloud received him out of their sight. Paghambal sila sang Ginoo, insigida, nagkayab siya sa ibabaw. Ari pa, kamuda sa likod, duriyo, may ari pa de lugar. Kag sila isang verse number 9, and when he had spoken these things, while they beheld, he was taken up to the cloud out of their sight. And while they looked steadfastly toward heaven, samtang nagatulok sila dito sa babaw, behold, two men stood by them in white apparel. Ano sila? Posible mga angels, di ba? Ang siling sa verse 11, which also said, Ye men of Galilee, why stand ye gazing up into heaven? Nga katulok mo sa babaw. This same Jesus, which is taken up from you into heaven, shall so come in like manner as ye have seen him go into heaven. So, Book of Acts. Amunin na record diri sa Gospel of Acts. Kabalo ka, kung bago ka na Christian, kalabanan gina-rekomenda. Kung bago newly believer ka, you have to read first the book of, anong una mo nung basa? Ang pinaka-simple, Book of John. Munang una. Nga John kidaw, kay para mabalaan mo kung sino si Jesus Christ sa kabuhi mo. Muna Gospel of John, ang unahon mo basa. Dira mo matunan kung sino si Jesus, kag kung anong ginhimo iya sa kabuhi mo. Ikaduha nga namin mambasahon, magluwa sabi sa mga meditative nga mga book sa Bible, Psalms, Proverbs, no? Genesis, like that, na man ang Book of Acts. Kaya nga, diri sa Book of Acts, it will help you to become, a soul winner. Kag at the same time, as you read the Book of Acts, gina-encourage ka, gina-inspire kita sa Ginoo kung paano kita mangin matutom sa Dios after we got saved. Amo ning Book of Acts. So, ang Book of Acts, sinatawag man ini nga Acts of the Holy Spirit. Labanan, kung may Bible ka mo, arada, ang title da, labanan, Acts of the Holy Spirit. Mayroon man, Acts of the Apostles. So, no, kaya mga apostoles, sa mga himo dire sa bulaton sa Dios, no? Ang iba nagatawag man siya, Acts of Jesus Christ through the Holy Spirit working in the lives of the apostles. So, either of the three, amo ning natawag ang Book of Acts. And the Book of Acts is of course historical. Sa Biblia or sa New Testament, pila gani kabilog sa New Testament ang libro? We have 27 books. And there are 4 Gospels and 1 historical book, which is the Book of Acts. Historical in the sense that this is the history or this is the record of the development of the church when it was started. Okay? Nga paagi sa 12 disciples, sa nagwali sila, it became 120. And later on, it became 3,000. And later on, became 5,000. And later on, became multitudes ang nagkalaluwas. Sa aton para diri sa Book of Acts ari ni record kung paano ang church nagtinad, nag-uswag. Amo na ko nga importante ang Book of Acts sa aton kabuhi subong mga Kristiyanon. Okay? So, ano ang rason nga nagabasa kita sa Book of Acts? Of course, number 1, it is God's word. And as God's word, it is always vital sa sa aton kabuhi. Profitable ang Book of Acts. Mapuslanon. Ikadua, it is where we learn about the early church. Nga ito na church na, pila na ka dekada, pila na ka generasyon.
ang church dire sa Philippines. Kung tanawon mo, ang una-una dire nga mga Christian church sa Philippines, it started mga 1900s. Okay, pagkatapos ang American War o kung sang Japanese War, pag-abot sa mga Americans dire sa Philippines, nag-establish ang una-una nga mga Christian church dire sa Philippines. Kag una-una kita kung diri ta sa Western Visayas, of course, ara sa Iloilo, no? Ano na gani sa Iloilo ng gana. Haro Evangelical, no? Haro Evangelical Church. Amo nang una-una gid nga church nga ni-establish diri sa Visayas. Kay pag take over sa mga kano des Pilipinas, divide na lang ang Philippines mo, di ba? Ang mga Presbyterian ari di sa Oriental side, ang mga Alliance to Mindanao, ang mga Lutheran natutuya sa Manila, ang mga Baptist diri sa Visayas. Amo na tingala kang ang Baptist group diri sa Visayas na sugod. Ang una-una nga Baptist church diri sa Negros to sa Ilog. Ilog Baptist Church, kaya mo nang Ilog ang kapital sang Negros ang una, dumdum ko mo. Storya niyo bala? Sang uligin sa Ilos sa Mamaylan. Hasta nga nasa Ilos Bacolod. So una-una nga simbahan nga ni-establish dito sa Sur. Amo ni, pila na ni ka dekada. Kag kung tanawon mo, ini nga aton nga church, no? Kita nga mga Christian diri sa Philippines, kita nanging kabahin sa resulta sa pagpangabudlay sa mga una-una nga mga Kristiyano labi na kay Apostol Pablo, who became the first missionary to the Gentile nations. Kadumdum ka mo sa Book of Acts, di ba si Apostol Pablo naghiwat dira sang 3 missionary journeys. Libot niya ang bilog nga Europa just to preach the gospel. Agdamo nangin tumuluo. That's why may sinulatan si Pablo dira sa New Testament, and the Apostle Paul is considered to be the writer nga may pinakadamo nga sinulatan sa New Testament. Ang sinulatan niya almost mga 12-13 ka epistles ginsulat ni Apostol Pablo. Kag kalabanan ng mga epistles niya ginsulat, gina-address niya personally sa mga tao kag sa church. That's why nga si Apostol Pablo sa iya pagpangabudlay dito sa Europe na luwas ang mga Europeans, ang mga British, hasta sa uli nagsaylo sila sa Amerika, nag-establish ang Christian nation. Ang Amerikano pag after sang World War nagkadto diri sa Philippines, dala ang Bible during the time ni MacArthur. Nga kay si MacArthur to, Christian to, mga Thomasites, mga soldado, amo to nagtudlo sa mga Pilipino, dala di Bible sa Philippines. Nung ka ang mga Espanyol nagtudlo sa aton sa pulong sang Dios. That's why nga ang aton nga pagkilala sa Ginoo, it all started even during the time of the Apostle Paul. Amo na nga kung nalambutan kita sang pulong sang Ginoo sa maayong balita, it's because people, early Christians, were so faithful in spreading the Word of God. Tiyan mo na nga ginatudlo sang Biblia sa aton. You read the book of Acts so that you will be inspired, you will be encouraged to share the Word of God like these people in the early church. And of course, number 3, we read the book of Acts for our encouragement and inspiration. And number 4, it is a great reminder to us of the importance of evangelism and missions. Amo ning book of Acts diri na record ang misyon sang mga Kristiyano. Nga patapos ka nga nakabaton kay Christ nga imong Savior, hindi dapat mangin stagnant ang kabuhi mo. Dapat ang kabuhi naton mangin aktibo para sa buluhaton sa Ginoo. Amo na mga palamangkutanon, no? How are you doing as a Christian? Abi mangkuton ka, Brad, sister, are you a Christian? Yes. How are you doing as a Christian? Kamusta ka? Anong kinain mo bilang Kristiyano? Are you growing? Yeah. Masili ka? Yes. Check. Are you active? Masili ka ba? Check. Actively helping others? Check. Nami kung check na no? Actively blessing others? Check. Bako nami tani. Actively sharing your faith? Question mark. Question mark. Or have you grown somewhat lazy or stagnant in your faith?
base question mark. So, amo ni ang Book of Acts naga-remind sa aton nga kung Christian ka, you have to be a Christian in action. Hindi pwede nga Christian ka, stagnant ang life mo. Kaya kung Christian nga stagnant ang life mo, hindi mo appreciate ang pagka-Kristiyano mo. You will not be happy with your life. You will not be satisfied with being a Christian. Why? Because you are not, kung sa konsiling pa ni Apostol, ako ni Ginoong Hesus, lukewarm nga Kristiyano. Okay? So, anong mabasahan natin dito sa Book of Acts? As you read the Book of Acts, silin natin, you will be able to understand that the Lord is teaching us that if we are Christians, we have to be Christians in action. Nga dapat kita mangin Kristiyano nga nagahimo sa buluhaton sa Dios. Kay tungod ang buluhaton sa Dios ang sentro sang misyon sang Ginoo, walay liwan kundi sa kay sino kay Ginoong Jesucristo mismo. Okay? You have accepted Christ your Savior. Kristiyano ka. Nabaton mo si Christ nga imong Savior. Sili ka. Yes, Pastor, 100% I am a Christian. Do you know nga si Jesus Christ, subong imo Ginoo, imo manluluwas, siya ang ginhalinan sang misyon sa natawag? Ano hambal ya dira sa chapter 1 verse 1 to 3? Gambal sa dira siling sa Bible, the former treatise. Ang former treatise ni kay si Lucas ni nagasulat ni bla. Sa diyan ni Lucas gina-address ang iya libro kay Theophilus. Aras dalom butang ko da. Sino ni si Theophilus? Sa Greek word, ang Theophilus, Theos means God, Philo means love. So si Theophilus, although this is the first mention sa ngalan ni Theophilus, kag most probably, sila sa iban, isa sa ka-Roman citizen nga na-convert, na Christian siya, and he was a lover of God. Munang natawag siya, Theophilus. So this is the address of Luke. Sila the former treatise. Anong former treatise yung ginatumo dyan diri? The Book of Luke. Kasi sila naton, Book of Luke, sugpon niya ang Book of Acts. So sila ni Lucas, ang former treatise ko nga nahimo, O Theophilus, of all that Jesus began both to do and teach. Sa Book of Luke, sila naton, ang focus ni Jesus Christ, He began, what He did was to teach. He was going around and teach. That was the first treatise. That was the first book written by Luke. By the way, si Luke, isa na siya ka-writer nga the only Gentile writer sa New Testament. And pagsulat niya sinisang Gospel of Luke, hindi siya apostoles, by the way, si Lucas. Ginatawag na sa Bible yung Dr. Luke. Doktor na siya, physician. So, siling niya, the former treatise have I made, O Theophilus, of all that Jesus began to do and teach, until the day in which He was taken up, meaning ascended to heaven. After that, He, through the Holy Ghost, had given commandments unto the apostles whom He had chosen. Pagkayab sa langit, ang ginhimo ni Jesus, nagpili siya sa mga apostoles niya, kag amo ni sila ang gintugyanan niya sa pagpadayon sang iya ginbilin nga buluhaton. Did you get the idea? So, silingon, pagkayab ni Jesus Christ sa langit, wala na untat ang buluhaton sa Dios sa pagpadayon, sa pagpalapnag sang mensahe sang Ginoo. Ginaisip nato niya subong nga maayong balita, gospel of the Lord Jesus Christ. So it did not stop there when Jesus Christ died on the cross, kundi nga si Jesus Christ nagmultiply sang iya galingon sa kabuhi sang mga apostoles. Okay? Kag hindi lang sa mga apostoles ang ginbili ni Jesus Christ sa pagpadayon sang buluhaton, hindi lang sa apostoles kundi pati man kita. Dala kita diri. Until the day in which He was taken up, after that, He,
through the Holy Ghost had given commandments unto the apostles whom he had chosen, to whom also he showed himself alive after his passion by many infallible proofs, being seen of them 40 days, and speaking of the things pertaining to the kingdom of God. So take note, nga si Jesus Christ, before he ascended up to heaven, nagtiner pa siya sa kalibutan sa sulod sang 40 kaadlaw after siya nga nabanhaw. Okay? Muna ginasiling naton permi ang 40 days na-apply na yan kay sa Kristo, hindi na yan sa mga tao kung mapatay gan, masiling nga 40 days. Mga dian mo, 40 days pa kay kuno, masaka pa sa langit after 40 days. No, it's only applicable to Jesus ang 40 days na hindi na applicable yan sa mga nagakalapatay diya. That shows only about the ignorance of people who are believing on that. Okay? So, sila isang Bible, si Jesus Christ, amo na siyang ginatawag heart of missions. What do you mean by heart? The center. Bla? Pero sa atong lawas, bla? Hindi na yun ang heart mo. Ang organ naton din. Aris, ito nga. Sa aton niya breast. Galing kay daw perpendicular sa iya mo. Nagahilay sa bala. So, dire mo batyagan sa left side. Pero ang kamaturan sila, magsiling heart gani, are, ito nga ya. Para magsiling ka, expression naman lang kisa mo, the heart of the city. Meaning center. Right? So the center, who is the center of missions? Sino ang nagid nga nagpasad sa ginatawag ng missions? Well, iwan ko si Jesus Christ. Kung Christian ka, we are Christians, we are believers of Jesus, and therefore, it is incumbent upon us to engage ourselves in missions. Tanaw mabla sa Matthew chapter 9, verse 35 to 38. Kasi Jesus Christ mismo ha, silindra sa Bible, and Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues, preaching the gospel of the kingdom of God, and healing every sickness and every disease among the people. But when he saw the multitudes, he was moved with compassion on them, because they fainted and were scattered abroad as sheep having no shepherds. Then saith he unto his disciples, the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest. Kita mo? Si Jesus Christ, pagkakita silang dire, ang obraya sa una, nagalagaw, nagawali, nagatudlo, nagapang-ayo, nagapang-tabog sang panulay. Pero silang dire sa nakita iyang kadamaan, he was moved with compassion. Naluoy siya. Why? Because it is always in his heart nga ang mga tao makakilala sa Ginoo. Anong comparison niya? Sheep having no shepherd. Amo na sila sa mga disciples, the harvest truly is plenteous. Ang alan yun, bugana. But laborers are few. Tuod, no? Pila lang kayo mo sa buluhaton sa Diyos. How many percent? Mayara ko lista sa mga records. I don't know kung how true is that. Pero kalabanan nga mga Kristiyano, nagasilingdra nga 95% sa mga Christians are not doing the work of sharing the word of God to others. 95%. It's very sad. Diba? Kung parebla pamangkuton ka, pila ka na katuig nga ng Kristiyano. Pastor, I've been a Christian for 10 years, 5 years, 1 year. The next question is, was there a time nga nakashare ka sang Word of God sa classmate mo, sa friend mo, sa neighbor mo, sa workplaces mo? May tao kang na-sharean sang Word of God? Ikaw lang makasabat sina. Meaning, amo ning sugo sang Ginoo sa aton, the harvest is plenteous. Sa palibot mo, kilid sa balay mo, mga tao, mga classmate mo, miga mo, why pa na nakabaton kay Jesus? Masiling, Pastor, kuha na sila, may religion na sila. Correct. They have religions, but the question is, do they have right relationship with God? Ang kaluwasan hindi sa religion, di ba? It is on our relationship with the Lord.
Amo nang obrata eh. Amo na si Jesus Christ, ang iya tagipusoon, ara sa sina nga bagay. Amo na nga ang missions, ara sa tagipusoon sa Dios. Amo ni silin naton sa God, bala magsiling nga mission kani, loving work of God to bring humankind to Himself as a church. Magsiling ka naman niya nga missions, may S, any spiritual activity in which Christians are involved in world evangelization. Amo na yung missions. Ang mission mo ya, nga magdala ka sang tao sa ilan sang Ginoo. Amo na siling sang Matthew 28, make disciples of all nations. You make disciples of that person, make him Christ disciples. That is your mission as a church. Pero magsiling kaya nga missions, kabilugan ni. Tanan yung mga spiritual activity yung ginahimo sang Christians nga naga-involve sa pagbantala sa mayang balita, missions ina. Okay? Kung naghahatag ka sa imong kwarta sa buluhaton sa Dios, you are involving yourself in missions. When you pray for more souls to be brought to the Lord, you involve yourself in missions. Kung nagatudlo ka, nagawali, ano pa da? Amuning missions na tawag, damo sang missions sa agencies naton. Diri sa aton church, when you teach Sunday school, that is part of missions. Diba? When you teach in the VBS, that is part of missions. When you sing in the choir, that is missions. When you give your tithes and offerings, that is part of missions. When you support the work of the Lord, that is involving yourself in missions. Amo na magsiling kang mission, larger ang scope. Okay? Did you get the idea? Pero magsiling kaya, anong mission sa Christian? Ang mission sa Christian, to make disciples. We have to glorify God by making disciples. Following the Great Commission is our mission. Okay? But when we involve ourselves in the work of the Lord so that we can evangelize people for the Word of God, that is missions. Okay? So, suliton ko to kung nagatudlo ka sa mga bata, ga-involve ka sa missions. Kung nag-share ka sa Word of God, that is involving yourself in missions. When you give, when you pray, when you encourage everyone, when you go, mga tao hindi lang kapangamuyo ka, gahatag ka, ikaw gudya mismo. Mag-involve sa imong kalingon sa missions. Okay? Ano pa? Magsiling kay evangelism niya, to present Jesus Christ in the power of the Holy Spirit. Ano na evangelism? Evangelize bala? Magsiling evangelize to share the good news. Amo nang evangelize, evangelizo sa Griego. So, evangelism. Missions, evangelism. Okay? So, siling pa ni Dr. Oswald Smith, any church that is not seriously involved in helping fulfill the Great Commission has forfeited its biblical right to exist. Anong forfeit? Forfeiture nga tawag. Forfeit, meaning to say, madula ang imo nga kinamatarong. Kung ang isa ka iglesia, wala naga seriously involved sa pagbulig, sa pagtuman sang Great Commission, na forfeit niya na. Nabaliwala niya na ang iya biblical right to exist. Pare-abis ang church bala, like this, First and Second Baptist Church, kung nag-exister kita, tapos wala kita pakialam sa mga tao, sa mga kalag, wala kita pakialam sa mga young people, kung bahala na sila sa buhay nila, wala kita pakialam sa mga buluhaton sa Ginoo. Wala kita right nga mag-exister bilang iglesia. Nga aman. Kaya ang church na tawag, nag-exist kita purposely para nga magtuman sang buluhaton sang Dios, sang mission sang Ginoo, sang Great Commission. Kag siling naton ang Great Commission, ginasulit-sulit naton na amo nang pinaka mandate sa mga Kristiyano. Magsiling mandate gani, dako ang sugo bla. Mandato, but sila when you like it or not, you have to obey it. That is a mandate. Sila, pastor, daw ay ko gana mag-share. Sila sa Bible, you are a Christian and you are mandated to do that. Ginasugo ko sa Diyos. Bisan mo ay ko gana, hindi na yung pagana-gana, hindi na yung optional, di ba? Find the opportunity. Why magsiran nga kung may opportunity, guilty ka sa kulingon mo. Kung may opportunity, of course. Kung ay tiway
Sila ni City Stud, sila niya, if Jesus Christ be God and died for me, then no sacrifice can be too great for me to make for Him. Kung si Kristo Jesus Ginoo, Diyos ko, nangimatay sa akon, wala man siguro sang mahimo ko nga pag-antos para sa iya, nga siguro mas dako pa sang sa ginhimo sang Ginoo sa akon. Okay? Kaya kung si Jesus nangimatay sa krus para sa akon, ang nahimo tanan yung mga sacrifices, ano man lang naman? Okay? Siling pa ni Hudson Taylor sa missionary, sila niya, the Great Commission is not option. It's not an option. But sila magsiling option ka rin, daw may pwede ka kapili. May option ka pa. Either matuman ka o kung hindi. So the Great Commission is not an option to be considered. It is a command to be obeyed. Another one, the distinctive mission as defined in the Great Commission is to make disciples. So the gospel is only good news if it gets there in time. Mangin good news na, gospel, mangin good news na, kung may nasugiran ka. Pero kung wala, ti wala, hindi na gospel. So mo na ang una gid sa book of Acts na pa-discover sa aton nga ang sentro gali sining ginahimo tani. Ang sentro gali sang rason kung nga nag-Christian kita, amo si Jesus Christ. Ikadua, sinoong naga-empower sa aton sa paghimo sang buluhaton sang Ginoo? Wala sang iban kundi ang balaan ni Espiritu. Siling sang Bible, for John truly baptized with water, but ye shall be baptized with the Holy Ghost not many days hence. Anong magsiling ka baptized? To emerge, to submerge. Anong but silingon ko na ara ka gin tugmaw kas tubig, kundi gin tumuoy kas tubig? Kung siling sa Bible, gin baptized sa Holy Spirit, but silingon, you are endowed with the power from the Holy Spirit. So, amo na ang balsang Ginoo, sila hulat lang kamo. Hindi kamo anay magalin dire sa Jerusalem. Kay tagaan kamo sang gahom, sang bala niya Espiritu. You shall receive power. After that, the Holy Ghost is come upon you. And you shall be witnesses unto me, both in Jerusalem. Sila sa mga disciples, Lord, saan pa ni mo establish ang kingdom mo sa kalibutan? Sila ni Jesus, bay niya lang na iya. Ako na iya, obra ang pag-ibalo na iya na isang Diyos. Ang inyo yung obra ya, obrahon nyo. Nga nang obrahon nyo, hulat lang kamo anay, diri sa Jerusalem, di kamo ay magalin, kay you will receive power. After that, you will become witnesses unto me. Both in Jerusalem, Judea, Samaria, and to the uttermost part of the world. Meaning to say, ang job description sa mga disciples, hindi iya nga magulat-ulat lang kung saan may establish ang ginarian sa Diyos. Ang job description sa mga disciples, sa mga Christians like you and me, hindi lang magulat-ulat kung saan maabot si Jesus Christ, rapture. Kasi nila mo, bao namin tani kong rapture na no, nga aman, kay para hindi na ako mag-antos. Namin kung rapture na no, kay para nga hindi na ako magagay share sang word of God. Kay daw mahuya ako, no, sila ni Jesus, hindi na mo ubra ang pagibantay kung saan mag-abot si Jesus. Hindi na mo i-obra kung saan establish ang Ginoo yung ginarian sa kalibutan after Jesus Christ comes sa rapture o kung sa ginatawag nga revelation, mag-establish siya isang millennium sa kalibutan. That's not your job. Sila ni Jesus, your job is to become my witnesses. Sa diin, starting from Jerusalem, to all Judea, Samaria, and to the uttermost part of the world. So, sino nag-empower sa ila sa paghimo sa missions? Wailiwan kundi ang Ginoo. That's why nga sila sa Ginoo, you will receive power when the Spirit comes on you. May nabutang ko da. Without the ascension, kung wais Jesus Christ nagkayab, there would be no giving of the Holy Spirit. Sisa, bala. Sano nag-promise ang Ginoo maghatag sang gahom sa balang Espiritu? After nga si Jesus Christ nagkayab. Di ko ay kasi nagkayab, abi. Kundi way man sang empowerment alin sa Holy Spirit. Did you get the idea? Kag kung wala ang bala niya Espiritu, ano matabo? There should also no power. And without power, there would be no effective spread of the gospel. And without power,
the witnesses are powerless. Pero sa aton subong. Ano nag-empower sa aton bilang Kristiyano? When you have problem, what empowers you? It's the Holy Spirit. Nga makapadayon ko sa pag-alagad sa Ginoo in spite sa mga kabudlayan nga naantos mo. Ang siling ka ba, kung tanawon ko lang ako mga pagtilaw sa kabuhi ko, ang kabudlayan na antos ko sa kabuhi ko, daw hindi ko survive. But when you pray, the Holy Spirit will give you wisdom and empower you so that you can be able to become victorious sa imo Christian life. Kabalo kung Christian ka, nagahatag sa aton sang gahom, sa pagpadayon, sa pag-alagad sa Diyos, it is the Holy Spirit. Amo na kung wala Holy Spirit, wait tamay mo. That's why, bisan sa himo sang bulaton sa mga apostoles, hasta subong sa aton, it's because of the power of the Holy Spirit. So in other words, mga kauturan, kung wala sang gahom sang balang Espiritu, ay kita may mo. So what empowers us for missions? It is the Holy Spirit. That's why sila sa Diyos, we become witnesses. Ang word nga witness nga nila, ginusisa ko, kadalom gilis ang kalugan sang witness. Kaya ang word nga witness, it comes from the Greek word. Ang root word niya is martis or martus. Sa witness stand, bala kundi, ginapatindog ka da, no? Kung sa witness, sa legal balaya, tindugon ka da, tapos, kamot mo sa Bible. Sila ka nga, I swear to tell the truth and nothing but the truth. So, help me God. Di ba mo na, kung witness ka, no? Kalabanan sa mga witness, kung ay kasi na nagasapak sang ginambal mo, kung lapaw, abi, gamba lang to tell the truth, nothing but the truth, pero igo, murahon gali, binutig. Hindi na mo yung witness ya. Ang witness na inatawag, sa word nga, sa Greek word, ang original bla, kung tunaan mo ng etymology, sa word nga witness, it comes from the Greek word martos. Ano na siya? One who swear to what he has seen, ano kita ya? Kag si Jesus, thus bestow that role to the disciples. Amo na ang mga apostoles, kinatawag sila nga true witness of Jesus. Kaya nga, nakita na si Jesus mo. Pila ka tuweg upod-upod na kay Jesus? 3.5 years. Sila yung tutuon nga witnesses. Di ba? Kag ikaw, kita, makonsider man kita nga witnesses kita sang Ginoo. Kung nakilala mo si Jesus Christ nga matutuod mo nga manuluwas, you become a witness. Nagkambyo ang kabuhi mo. Pagi kay Kristo. Pag sila sa Bible, if any man be in Christ, he becomes a new creature. Kung daw ano ka lain sa kabuhi sang una, pagbato naton kay Christ nga aton Savior, nagkambyo kita. We are witness. Our lives are witnesses for Jesus. Amo naman sila, tanawa bala si amo niyo kayo sang una ni, pero tini kalaot ni tao, tanawa kay nakabaton sa kay Jesus Christ nga Savior. Makita mo ang kabuhi nagliwat. Muna siyang witness nga maayo. Pero kung Christian ka, tapos nagbaton ako kay Christ nga akong Savior, pero ang life yaw ay Japon na kitaan ang pagkambyo, mo daw hindi na namin nga witness. Hindi ba? Musili ka nga. Tanawan nyo si Kuano kay nagbaton ni kay Christ nga Savior, na Christian tanawa bala. Sila isa, Pastor, kita ko na sa kagapon dito, hindi namin ginahimo iya. Ano na panawag? Bad nga witness, di ba? False witness. Kaya nga, ang totoo niyang witness siya, amo na nakakita gid siya, kag, yun pa matudaan niya gid, ngayon sakto gid siya. Ikadua, ginkuha man na sa origin nga word nga, martyr. Uy, grabe no, dalom galing ng word nga witness. Kaya ang word galing nga witness, ang meaning na martyr. Ano ning martyr? Amo na sila mga tao nga ginpamatay tungod lang gid nga ginatindugan nila ang kamatuoran nga ila ginasaksihan. Ang mga apostoles magluwas kay Apostol Juan, pinamatay ni sila. Kabalo ka? May libro ko da nga parte sa record sa mga apostoles. Ang lain gid si Apostol Pedro nga si Pedro suno sa record sa tradisyon, gin-crucify siya upside down. Kag ano pa gid? May mga pareho kay Prophet Isaiah ginlagari na sa kuno, buhi pa.
Grabe yung mga halimbawa, no? Amo na ideya sang word nga witness, martir. So, kung ikaw Christian, gina-consider kita mga witnesses kita ni Jesus Christ. Ari pagido, ang witnesses gali, kung tanawon mo, a witness tells what he knows. Munto ka inambal ko. Ikadua, a witness shares what he has experienced. Ay ikatatlo, a witness remains loyal to the end. Mga mga tao nga matutuod nga nagsaksi kay Jesus Christ, bisan patyon mo, tindugan nilang ilaya yung pagka-witnesses. No? Amo nang tutuod nga witness, amo nang sila ni Jesus sa mga disciples niya, you will be my witnesses from Jerusalem to Judea, to Samaria, and to the uttermost part of the world. You will become my witnesses. Meaning to say, you have to be my faithful witness. You have known me, you have seen me, you have understood me, you have experienced the miracles which I have made for you. And sila sa Bible, sila sa mga disciples, we have already proven that Jesus Christ is the true sons of God. So therefore, bisan mangin matay kami, there's no problem at all. Amo na mga witnesses sinatawag. So may mga tao nga nag-witness para kay Jesus. Witnesses man na sila when you share the gospel to other people about Jesus. Pero sa una, ang masubo ng mga Christian during the times of the Roman Empire, ini sila perte ginapakaon niya, ginapaaway sila yun. Sa una, may mga may mga, ano panawag sila? Inang ginahimo sila bala kalingawan. Ano kaya panawag sila? Lipat ko ay. Gladiators. Sa una, kung ang hari, way kalingawan nga iban. Way ito Facebook, way TV, way smart TV. So ang hari, kung may problema, may ginasagod na sa mga gladiators. Nga lagko lawas bala. Tapos, musilin sa, daw problema ko, subo, daw ka luya lawas ko, daw ka mingaw. Sige, tawga ang mga gladiators. Tanaw ang hari, emperador, pawayon mga gladiators, paday sila. Hasta isa sa ila mapatay, lipay ang hari. Ang patay na, imusa na. Ang isa na nga daw bakod, lawas siya, pakauna na. Ang mga Christian sa una, ginahimo gladiators. Sila isang hari, daw Diolo yalawas ko, ibuyi mga Christian. Buyi sa tunga sang Coliseum mo. O buyi itong mga lions, sa ila lions din. Paaway sila sa hari. Amo na Ti kung ginapangkaon ng mga Christians, tilipay ang emperador. Amo na ang mga Christians ang una, tutuon niya Christian. Bisan pa matyon sang mga lions, why lang sa ila? Why? Manatutuon nga witness Diba? So kung Christian kaya, you have to be true to your Lord. Do not compromise. Amen? Hindi nga gamay-gamay lang, biyaan mong Ginoo mo. Palabihon mo ang mga butang ng kalibutanon. Palabihon mo ang Facebook mo, palabihon mo ang internet mo, palabihon mo ang cellphone mo, for the sake lang gid sang Ginoo. Nga kung na starve ng spiritual life mo, tungod ang time mo, ara alada tanan. Kaya that is just like unfaithful witness. So when we talk about witnesses, we have to be faithful in the Lord. Ano pa gina-witness natin para sa Ginoo? Of course, we witness about hell. Diba? Kaya kita lang kabalo, ng ara sa Bible, may impyerno. Kung ang tao magkanto sa impyerno, kung delikado. That's why nga, witnesses ka, hindi lang nga ginatindugan mo nga nakabatong mo na kay Christ, nga mo Savior, amo na kung mag-witness ka, ginatawag. Sali ka, mang-witness ta. Pastor, hindi ko ba lang mag-witness? Araw-araw, hindi ka ba lang mag-witness? Number one, anong isugid mo sa tao? Kabuhi mo kung paano ka ginluwasan Diyos. That is witness. Masiling ka sa amiga mo, Mare, pasalamat ko sa Ginoo nga nakilala ko siya nga akong Savior. Kaya ang kabuhi ko sa una daw ay gidireksyon. May mga problema ko sa una, daw kapanumdum ko kung paano ko utason ang kabuhi ko, pero sa nakilala kong Ginoo, paagi siya pulong, nabatong si Jesus Christ nga akong Savior, gintuan ko siya. Kung may problema ko, kapangamuyo ko sa Ginoo, ang gahom sa Diyos among nagakambyo sa kabuhi ko. Amo nang witness. Hindi ka magsiling nga, Pastor, hindi ko witness kay damo nga doktrina sa Bible, hindi ko nabalaan.
Mag-witness kayo din na doktrina ang inatudlo mo sa tao. Kung nag-witness, simply saying, nga kung ang kabuhi mo sa una kung paano kaging kambyo sa Diyos. Kung ay kaka-experience anong witness mo? Diba? Masiling ka nga, dugay na ko na Christian, way ko blamin na lungong, kung bala naluwas ko, kung hindi. Tapat eh. Way ka pa kabalo kung naluwas ka? Pero kung naluwas ka na, kabalo ka nga naluwas ka, na save ka, pagi sa kamatayon sa atong Ginoo sa krus ng Kalbaryo, kag sang gintuuhan mo siya, ito mo na confirm that you are truly a son of God, you can witness. Pare, labi na kung may mga kumpare ka, nga may problema sila kabuhi, you can share how the Lord used that problem when you have accepted the Lord Jesus Christ, your Savior. Amo nang witness, mga utod. Hindi na yung padamo-damo doktrina. Padamo-damo na memorize sa Bible. Damo sa mga Kristiyano nga barak ang baba sa Bible, pero ay sa may na shiran, bisan silang katawo. Diba? Bisan John 3:16 lang nabalaan mo na kag i-share mo na sa tao. Acts 16:31, believe on the Lord Jesus Christ, you will be saved. Why kagi memorize na? Amo na ang mga bagay nga dumdumon mo kung paano ka maka-witness sa tao. Ano pag i-witness mo sa iya? Mari, abi mo, ang impyerno, delikado. Ano pag Mari, kabalo ka may langit, ng ginaaman ng Ginoo para sa aton. Kung nakabatong ko na kay Christ ngayon mo Savior, luwas nga kambyongon sang Ginoo kabuhi mo, liwaton sang Ginoo ang kabuhi mo, tagaan ka sa Diyos sang paglaom, nga bisa may problema ka pa, you can still be joyful, happy sa life mo. May langit nga ginatigana ang Ginoo para sa aton. Yan mo na mga witness, ma-witness ka. Para maging maayo kang witness, dumdumon mo. Kung ano mga versikulo na katudlo, kung paano kampiyon sa Diyos kabuhi isang tao, kung paano ang kaluwasan, paano maluwas, kung ano ang warning sa Diyos parte sa impyerno, kung sino makadtuto, kag anong warning sa Diyos sa langit, kung anong hambal sa Ginoo parte sa langit. These are the 3 important things nga i-share mo sa mga tao nga kilala mo. Hindi na magsiling, Pastor, hesitant ko bala kay Jutay pa lang nabalaan ko sa Bible. Siling ko gani, hindi na yan padamo-damo, versikulos Bible. Okay? May isa di kaulabato ng siling, the devil got you all distracted seeing a temporal satisfaction while we're living in the last days when you should be seeking God. Tuod, no? Ang mga tao, pangita. Anong ginapangita sa tao, subong? Kung paano sila mangin happy? Paano sila malipayon? Temporal satisfaction. Why sila kabalo nga nagalapit ng adlaw, kundiin magkaabot na si Jesus Christ. Ang ilaya, lingaw lang, halin sa aga hasta magabi, lang Facebook. Halin sa aga hasta magabi, lang sang chismis. Sorry lang gid. Why sila kabalo, nga dugay-dugay ga abi mo, pareho sang kilala ko. Nya, marang ko pastor mo eskwela. Ning ko nga aman, nya kadugay. Amak mo, eskwela ka. May subong kay ba sila ni si Bragane nga propose nga dulao ng senior high school. Si Jinggoy. Nya, bukol awig amak mo pastor mag-eskwela ka high school. Ila ka tuig. Eskwela ka college, lawig man. Siling ko, danay ka. Kung ay kag-eskwela, way galakat mga tinuigaw. Naituod, no? Kalot-kalot sa ulo ya. Ga-eskwela ka magsawala, ang tinuig galakat. May na lang, samtang galakat tinuig, naka-eskwela ka. Kaya kung magtigulang ka na, uya ka ng eskwela. Ningko, kita mo, kilala ko bala, amigo ko. Amigo ko pastor. Nag-eskwela siya, may edad na siya. Naguntat sa eskwela, second year pa lang siya sa college. Kaya sila niya, naguntat ka, amigo, naguntat ko kay
Nuya ko bla kay may klase kami gani siling sa mga classmate ko. Anong assignment tatay? Natawag sa tatay. Nagkabayan na lang na sa anong assignment talo? May nakikita-tatay ka? Tinahuya sa kuno kay ningkunahan. Amo na ang kwan, mga tao nga kundi pa to natigulang dito pa nagdedekar sa eskwela. Purmayan na lang, sa tigulang sige lang eskwela. Way na yung tat ang eskwela, di ba? Galing mo lang na agunta lang, anyway, lipot mo lang. Tiya mo na nga sila isang aton din na tanaw. Damo sa mga taong ilaya kabilihan aral lang sa mga temporal nga satisfaction. Why sila kabalo nga nagailapit ng adlaw nga mag-abot na ang Ginoo. Before you know it, sila, ay ala, rapture na gali. Uy, ala, damo pa sa mga na-miss ko. Ang bramo niya, gaya mo lang pangita ko na no da. Pangita nobyo, pangita nobya. Guys, kila pa, hala. Pangita na nobyo, pangita na nobya. Ita mo, kitapos kila. Tanawa na. Hindi na yan mo na, kung Christian kaya, unahan mo ya kung paano ka makapangita sang pamaagi, kung paano ka matutom sa Ginoo. Amen? Munang focus. Wala? Munang spotlight sa kabuhitas, Jesus. Misyon na mo. Para magdangop kita sa Ginoo. Muna siling sang Philippians 1:21. To me to live is Christ, to die is gain. Katapusan. Anong scope sang missions? Magsila scope gani ang kasangkaron lang. Okay? Anong ambal sang Ginoo? Siya sa mga disciples siya, you will be witnesses, Jerusalem, Judea, Samaria, and to the uttermost part of the earth. Literal ni nga lugar Jerusalem. Ang Jerusalem sakop ni sang Judea. Kagang Samaria, another province close to Judea. Unto the uttermost part of the earth, ang mga pungsod sa gwa sang Israel. Ang silingon ni Jesus, ang scope sang misyon, halin sa Jerusalem, pakadto sa Judea, pakadto sa Samaria, kag sa iba nga bahin sang kalibutan. So kung di Diyos ta ni abi sa ato niya setting, para magsilingan Jerusalem, di nang aton Jerusalem. Ha? It might be your home. Balay mo. Iniha ko na Diyos mo balay ta. Tapos, di nang aton Judea. The person next door. Neighbor mo. Samaria diin. At ito, kung di na masugata mo mga miga mo da sa downtown, kung di man da Unto the uttermost part of the earth, kung dito ka na nag-abroad, kung di nga da nga lugar, amo na sila. Ang mga tao nga ma-encounter mo. Amo na sila ni Jesus. Ang mission, ang scope sa aton mission, masyado kasangkad. It is not limited to our homes. It is not only limited to our neighbor, to other people, even to anywhere you go to. Anybody whom you can get in contact with. Amo na sila ang coverage, ang scope sang aton nga mission. Amo na nga ang Christian, anywhere you go, anywhere, anybody, that they are part of our missions. Diba? Amo na yung hindi na ya illegal kung dito ka. Pero sa amo na ya kung lupon ka. Ang imo lang isitol ang mga tao nga within the area sang coverage sang, for example, sang barangay. Hindi lang. Pero kung lain na nga lugar, for example, Silay, hindi ka na way na kami na authority da. Nangamon niya kung may arada abi iligot anon between Estepania abi kag taga dito sa Granada. Ti kung taga dito sa Granada, dito mo na filean. Kaya hindi na di pwede sa Estepania. Pero kung mga diri lang within Estepania, pwede na masitol sa within Estepania. Pero kung dito sa Silay ng imong ginareklamo, pwede ka na karekta sa korte kung amo na. Kaya hindi na cover sang authority da sang sa mga lupon nga rada. So in other words, may ara iya ginatawag nga kwan lang
limitado lang bala ang authority. Pero dire, kung Christian ka, why limit? Kadto ka sa iba niya lugar, pwede ka ka-share sa Word of God dito. Manila ka, pwede ka ka-share sa Word of God sa Manila. Lain lang kung di ka kaintindihan ay sa Manila, one time sa may Luneta, nag-share ko sang, pagita ko sang tao nga mashiran ko bala sa una. Due time ng Tagalog dala ko, lingko, kaibigan, kumusta ka? Tulok-tulok sa akon sa uli. Hambal siya, hindi mo kansindi. Lingko, anong salita mo? Hambal siya, taga Bohol. Boholano. Isipin ko, makaintindi ka ng Tagalog? Hindi. English? Hindi man. Iligay nun, Ilonggo? Hindi man. Wah, tulok kayo lang taning dua. Ako hindi mo kaintindi. Kundi sa kaintindi Tagalog, hindi mo sa kaintindi English, hindi mo kaintindi Boholano, hindi mo sa kaintindi Ilonggo, ti ano ka lang abi. Kunti, why kami mo? Sinyasanay lang ka mo eh. Tiya mo na ang scope sa aton nga mission, bisan diin ka lang. Okay? So, in other words, ang number one, unahon mo gadyang panimalay mo. Kung may ginikanan kang hindi ba Christian, pray for them. Do not ignore that. Mayo kayo imo kay Christian ka na. Have you ever prayed for your loved ones? Nakapangamuyo ka para sa ila? Membro mo, pamilya mo, tatay mo, nanay mo, utod mo, mga siblings mo, hindi pa nakakilala sa Ginoo. They are your first priority. Muna sa una, eskwela kami sa ROTC, sa mga tables na, may arada, priority 1, priority 2, priority 3. In case may sunog, di nung unahan mo akwat. Kiling ko sa amigo ko, imuunta ka priority 1. Kung may sunog, unahon ta ka akwat, pagwa, kadlaw sa. Tuod, no? Kung may sunog, sinong priority mo? Membro pamilya mo, di ba? Bayad na ng TV, bayad na ng inyo na nga computer na. Hala, pasunugan na, importante, save ka mo. Tiyan mo na, ang priority ta, as a Christian, balay mo. Pila ka bilog sa inyo, dili may mga unsaved loved ones pa kamo. Raise your hand. Okay? Kamo ya, tanan-tanan kamo, luwas na tanan mga mahal nyo sa kabuhi. O kuno ilang kamo ka-intindi. Bisan ako, may hara ko unsaved loved ones. Diba? Pero sa amon niya balay, luwas naman na. Ginabasihan talaman ang ilang ginambal mo, no? Pero ang tagipusoon ay kapakbalo, basi kung nagsilinga. Na-witnessan mong membro sa pamilya mo, wala. Basi impresyon mo lang nga, oh, Christian na siya, kay ako, Christian, siya. Amo na sa oras ang gagmay pa mga kabataan, lingko, ako, tatay, ang father niya, pastor, kasiuran niya, hindi mo baton kay Jesus Christ, imong Savior. Kamu yan mismo ma-witness kung mas kabataan nyo. Di pwede mga bata niya pilakadlaw. Ay, pa-impyerno sila gali. Oh, what a sad reality. No? Mga kabataan mo, why man nadala sa Ginoo? Hindi man kitaon simbahan. Hindi man kitaon sa bulaton sa Diyos. Di ano na lang. May lang kung bakasyon pagambalan, lagaw pagambalan, aptik sila, pero kung simbahan gani, why na? That's bad. Okay? So, mo na scope sa missions. Okay? So, Aryo, may nabutang din. The greatest tragedy ever is a sick church in a dying world. Tuod, no? Masakiton nga simbahan sa dumapatay na nga kalibutan. Sa mamalatyon nga kalibutan. Ano na nga church? Lukewarm, worldly. Ibalbiton mo ko galingon mo. Am I a lukewarm Christian? Ano kang klase Christian? Lukewarm meaning hindi man init, hindi man bugnaw. Labaab. Ano pagid? Am I a worldly Christian? Magsila worldly Christian gani ang imo lang natagaan importansya, ang focus mo sa kabuhi mo, amo lang mga bagay nga daw masatisfy ka lang, malipay ka lang bala. Kung bahin sa bulaton sa Diyos, daw less ang imong participation, that is worldly. Diba? Are you a worldly Christian?
lukewarm Christian or a spiritual Christian. Carnal Christian. Damo na klase mo. Sila carnal, amo na worldly. Carnal na. O sila nga lukewarm gani daw, hindi mo gid mabalaan kung bala, diin gid ang iya sini nga kwan. Ang iya sini nga standing kung bala, matutom na kung hindi. Do pero blaga drive ko sa lakyan nga gasunod ka, hindi ka kabalo kundi makadto ang nasundan mo. Munang gisa sila, anong plano sini nga driver man? Gasunod ka sa iya, may ma-swerve dir sa wala, may ma-swerve sa tuo. Ano klase driver ni, di ning iya, ano ning tripping niya man? So, kung sa aton pa, kung may Christian nga mo na, hindi man sindihan, kung ano gid sa bala. Amo na kung Christian ka, you have to be a Christian or kung di ka gusto, kung di ka Christian, kundi pilion mong kung ano na lang Kaya kung Christian ka nga, lukewarm ka naman, worldly Christian, carnal Christian, daw hindi man lipa yung ginawa sa aton, di ba? Okay. The intensity of your desire to share the gospel is a great indicator of your personal conversion. Sila yung pagani ni Dr. Greg Laurie, hindi sa Dr. Gro, pastor niya. Don't put your career before Christ. Put Christ first, and He will bless your career. And as you honor Him. Tuod no? Ibutang mong career mo before ni Kristo. Unahan na si Kristo, ang career mo, kaya bless naman na sa ginawang career mo sa kabuhi mo. God's work done in God's way will never lack of God's provision. Hudson Taylor. Now, let's go to the conclusion now. Ari mga application sa natunanta. Number 1, we are called to be witnesses for Jesus Christ. That's number 1. Gintawag kita sang Ginoo para mangin witnesses kita ni Kristo. Anong ganitong witnesses? Klarado ka, kay balo ka sang tao, sang Ginoo nga ginaalagad mo. Ikadua, willing ka nga magantos, magpangimatay sa Ginoo nga ginaalagad mo. That is a witness. Number 2, we must witness in the power of the Holy Spirit. Number 3, we are part of the ends of the earth. Muna, kita, kabahin. And number 4, just as the early church moved out from their center, which was Jerusalem, we can start where God has placed us. We can share the gospel with our family, and then our neighbors, and then our workplace and community. And then, of course, we partake in the worldwide mission of the church through our giving, prayers, willingness to go wherever and wherever God calls us. The question is, are you feeling stagnant or stale in your Christian life? Then, don't just stand there. Get moving. It's time to move out with the gospel. God has called us to be a church on the move. Dapat maging Christian kita with action. May naman nga langit noon, salamat gid o Dios sa imo reminder sa amon. Pakamayo kami sa gihapon nga ma-remind kami nga mga Kristiyanon should not stay stagnant, but we have to focus our life in serving you. We have to be Christians in action rather than living a stagnant life, living a lukewarm life, so that we can be able to give you the glory when we are faithful in serving you. Lord, bless each one in a very special way. This is our prayer in Jesus' name. Amen.